makiisa sa habag ng Panginoon, ang habag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng tensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng lahat ng kaluluwa at sa mga intensyon na lahat nakasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yam, SVD, at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo, Sister Mayet Romulo at Sister Franz Cruz. Magsitayo na pong lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong magalaw sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming halad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpalatag ng sa Kristong pag-ibig ng Diyos at paliwanag ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumayin rin. Ngayon, ito yung mga huling yugto ng panahon ng Kwaresma. O nung isang araw, sinabi natin, pahiram ng Diyos. Lenten season o Lent. Itong mga kaaway ni Jesus sa mga ebanghelyong nagdaan at sa mga susunod pa,
yung mga kaaway niya ay lalong parang nagkagalit sa mga pahayag ni Jesus. Kamukha ngayong araw nito sa Ebanghelyo, sinabi na bago pa si Abraham, ay ako na. Lalong maraming hindi nakaunawa kay Jesus sa kanyang deklarasyon na ganoon. Sa ating unang pagbasa, ito istorya naman ni Abram, na gumawa ang Diyos ng tipan o covenant with Abram. Sabi niya, ikaw maging ama ng maraming nasyon o maraming lahi. At magmula ngayon din na Abram ang pangalan mo, Abraham na. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan po, tayo dudulog sa Panginoon, tayo hingi ng tawad sa Kanya para sa ating mapagkakasala. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawat tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amaran makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mo ikaw ay aming makapiling. Ang pagtiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayon naririto, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipin at anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitay na pong lahat. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumayo ang Panginoon. At sumayin niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ay sa aking aral, kailan may hindi makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ng mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka ba sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sabagot si Jesus, kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iyay ay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpapangaral sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham na mabatid na makikita niya ang araw na pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sabagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na. Dumagpat sila ng bato upang siya'y patuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Okay. Sino rito ang nakakaintindi ng sinasabing prinsipyo sa buhay? Taas ang kamay. Yung nakakaintindi ng prinsipyo sa buhay. Taas ang kamay. Prinsipyo. Hindi prinsipe. Prinsipyo sa buhay. Taas ang kamay. Magaling ang makapanalig talaga. Talagang magaling ang kapanalig. Tingnan ko nga kung mas magaling ang kapanalig. Sino rito siya sa atin sa makapanalig ang nagsasabing siya ay maprinsipyong tao? Maprinsipyong tao. Nasa kamay. Maprinsipyo. Hindi kayo kasama, Brother Freddy? Maprinsipyo. Hindi kayo maprinsipyo? Magaling. Pag sinabing prinsipyo sa buhay, ito yung pangahawakan mo. Sa buong buhay mo, pangahawakan mo. At yan din yung gabay mo sa pang-araw-araw. Kasi ng prinsipyo mo sa buhay. Kumakailan lang, meron kong parang naisip na hindi lahat ng maprinsipyong tao, maprinsipyo talaga. Hindi lahat. Isang araw, Sabado, karaan lang, may binibili ako sa isang tindahan. Hindi ko sabihin yung tindahan. Isang item niya sa electronics. Okay, may binibili ako. Yung tindera ko, ang pangalan May. Naulinig ako kasi tinawag ng kasama eh. Apelido nung May, hindi ko alam eh. Baka lamok yata o langaw. May lamok, may langaw, may putok, marami apelido yung May. Antimano, yung bibiling ko, dalawang klase yun eh. Pero parehong item, dalawang klase. Yung isa, 680 pesos. 680 pesos yung isa. Yung isa naman, 780.
At mas maganda yung 780 at mas matibay. Sa madaling salita, pinili ko yung 780. Naka-display doon sa eskaparate nila, yung 680. Sa likod doon, yung 780. Pinako ko yung 780. Okay? Ginawa ni May yung 780. Tinignan ko, sinipit-sipat ko, tinas namin, okay na, so bibili ko na. Binigay naman ni May sa kanyang kasama nagre-resibo. Okay? Habang hawak-hawak nung babae nagre-resibo, si May pumunta sa likod ng tindahan. Tapos sabi naman nitong nagre-resibo, May! Magkano to? Eh di sumasagot. Nakita ngayon nung tindera, nung nagre-resibo, naka-display, 680. Ah? So, tinanggal yun nasa unahan. Kaya nakita. 680 yung nando doon. Sinunod ngayon na nagre-resibo, 680. Yung resibo ko. Nakita kong ganun, nagdadalawang isip ako. Nagdadalawang isip ako. Eh, pagka-COVID-19 ganyan, tapos mapipirmahan sa akin, tsaka yung address, resibo eh. Nagsalita na ako. Sabi ko, Miss, hindi 680 yan. 780 yan. Yung presyo nitong item. Yung nagre-resibo naman, tinignan ako, wala lang, parang dead ma. Sabi ko pa nga sa kanya, 780 yan. Kaya ako sinabi totoo sa'yo, kasi baka mag-abono ka. Tinignan ako muli, parang dead ma. I felt good. Natuwa ako sa sarili ko. At doon ko na-realize, hindi lahat ng mga prinsipyong tao, maprinsipyo talaga. Bakit? Na-realize ko, dalawang klaseng tao yan. Ang iba, pag may prinsipyo, at yung prinsipyo na yun ay nalalamangan sila, aangal yan. Paglalaban niya, pagka ang prinsipyo nasa sagasaan, makikibaka, magkahanap ng hamon, makikipaglaban, at paglalaban na, ang prinsipyo nila, tama yun eh. Saludo nga ako ron eh. Pag ako rin, siguro sa kalalagayan na gano'n, at ang prinsipyo ko natatapakan, paglalaban ko rin. Kayo rin? Palagay nyo, kapanalig, o hindi? Siyempre, pag diba? Kasi nalamangan ka eh. Okay? Eh, kung ikaw yung nakakalamang. Paglalaban mo? Ha? Nanay, paglalaban nyo, kung ikaw ang nakakalamang? Yun na nga eh. Kung sino man dito ang tumanggap ng sukli sa jeepman o sa tindahan na wala kang prinsipyo sa buhay. Bakit? Kasi nakakalamang mo. Pinaglaban mo ba? Pati kayo kumikibot. Yun nga eh, kasi nakakalamang ka. Pero pag ikaw na prinsipyo mo, prinsipyo ka din. Pero pag kayo nakakalamang, pero naman ganun eh, tama naman yan eh. Pag may problema ka. Tanong, kapag nabasbasan ka halimbawa, sabihin natin, nag-graduate yung anak mo, nakatapos, nakapas sa bar exam. Yung mga na-bless na ganun, did you ask also God why? Hindi tinatanong yun eh. Lord, bakit? Ano ba ibig sabihin na nakapas yung anak ko? Meron ba nagtanong ng ganyan? Wala nga eh. Pero pag nalalamangan ka, nagtatanong ka. Tama.
blessing, hindi ka na nagtatanong. Ba't ka nakamulagat? Kaya pala, itong ating ebanghelyo, marami nagtatanong. Nung sinabi ni Jesus, nung bago pa si Abraham, ako na. Aminin ko sa inyo, at kayo rin siguro, kung tayo nandoon sa panahon, mag-iisip din tayo eh. Ano kanyo po? Bago pa si Abraham, kayo na? Maintindihan din natin pinanggagalingan ng mga Hudyo, hindi mo sila masisisi. O may H na eh, lahi. So ginawa, magmula yung pangalan hindi na Abraham, kundi Abraham. H na eh. Hindi na siya Kapampangan. Pangkalahatan na siya. Sa madalang salita, ang Diyos nakapagtipan kay Abraham. Ito pangako niya. Siya magiging ama ng lahat ng saling lahi. Yun ang pangako niya. At kung titignan natin yung Salmo Responsorio, ano Salmo Responsorio natin? Abraham, ano ang Salmo Responsorio natin? Abraham, Homer. Di siya Homer, hindi na siya Homer. Nung Kapampangan siya, Homer. Ano Father, di naman laad. Hindi laad, Hindi no? laad. O, hindi laad, okay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa sa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Meaning the Lord doesn't forget yung kanyang tipan kay Abraham. Therefore, kung titignan natin ating ebanghelyo, sinusunod na ng Diyos ang kanyang tipan. Tinutupad niya ang kanyang tipan sa pamagitan ni Jesucristo na nakatalagang maghirap, magkaroon ng kamatayan, at muling mabuhay upang lahat ay maging anak ng Diyos. Yung ganang klaseng pagtingin, yung prinsipyo pinanghawakan, ay yung galing sa unang pagbasa. Nasa isip ng Diyos ang kanyang tipa magpakailanman. Yun yung prinsipyo na yan. At yun dapat pangahawakan ng mga kausap ni Jesus. Yung mga palatandaan, hindi lang bigla-bigla si Jesus na gano'n na nagdeklarang gano'n eh. Hindi. Bago niya pa ideklara yan, may mga 2 taon na nagdaan ng kanyang pagmiministry. Nandun nagpagaling siya na may sakit, nagano ng mga bulag na nakakita, patay na buhay, nangaral. Alam ng mga Hudyo yan eh. Itong mga bandang huli, meron siya makaibig, hindi siya maintindihan. Ang punto lang, maintindihan din natin mga Hudyo kung bakit na reaksyon nila. Tama yun! Pero dapat mas naintindihan nila yung pinagagalingan ni Jesus. Bakit? Nakinabang din yung mga Hudyo na yan ang pinagalingan ng mga may sakit nila. Tapos ngayon magtatanong sila. Nung nakikinabang, tanong ba sila? Nung nakinabang sila? Hindi! Pero ngayong
dinideklara ng Panginoon sa Kristo ang kanyang misyon sa mundong ito, nagtatanong na sila. Bakit? Ang hirap kasi tanggapin sa pag-iisip. Sinasabi ko nga madalas, but when reason ends, faith begins. Doon ka na sumampalataya. Ang prinsipyo, whether naintindihan mo o hindi, pareho pa rin. Whether lamang ka o diamado ka, pareho pa rin. Si Jesus, ang prinsipyo niya, yung Ama sa langit, hindi siya pababayaan. Kaya matataas ang Panginoon sa kanyang deklarasyon. Hindi siya natakot sino mas harapan niya. Bakit? Kasi pinanghahawakan niya ang Ama sa langit, hindi siya pababayaan. Kung babalikan natin ang Transfiguration, ang dugtong nitong ating events na darating sa Holy Week, ang makikita sa Transfiguration, yung sinabi ng Ama kay Jesus, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Anak ko yan. Kinalulugod ko anak kong yan. Para sinasabi, anak ko to, mabait to, magaling, makinig sa kanya. Magaling to anak ko. Ina-assure ng Ama ang kanyang anak na si Jesus. Therefore, yun ang pinangahawakan ng ating Panginoon sa kanyang pagharap sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun ang prinsipyong pinanghawakan. Naisip ko, kung gumawa ako ng tama nung araw na yun, sabi ko, makakahingi ako kay Lord. Sisingilin ko siya na mas mahal pa sa 100 piso. I ask for one particular intention na mas mahal pa sa 100 piso. Sa loob ko 100 piso, hindi mo kayo yaman dyan eh. Yumaman ba kayo sa sobrang binigay sa inyo? Hindi. Tapos din, nalusaw din yung sobrang binigay eh. Nalusaw din yun. Sabi ko, gumawa ko yung tama. Hindi man ako in-appreciate sa prinsipyo pinanghawakan ko, kinorek ko yung mali. Kahit ako nakalalamang, una, hindi mo kayo yaman sa 100 pesos. Pangalawa, kung sinasabi ng pang seek first the kingdom of God and all His righteousness, everything will follow unto you. Yun ang pinambuelta ko ngayon. Lord, ito yung hinihiling ko. Naniniwala ko, ibibigay niya sa akin. I did not ask for a material thing. I did not ask for something na inaasam-asam na iba. Hindi. Ako isang simpleng hiningi ko lang. Hindi ko sabihin sa inyo, pero I claim in Jesus' name, ibibigay sa akin. Because all who sought first His righteousness, yung tama, yung prinsipyo, everything will follow unto you. Kaya nga, yung prinsipyo sinasabi, bakit? Kasi the Lord is faithful to His covenant. Kung ako naging tapat sa kanyang covenant by doing what is right, kung ako naging tapat sa kanyang tipan, sa paggawa ko ng tama, sa prinsipyo pinanghawakan ko, ibibigay ng Diyos ang aking gantimpala. Kiniklaim ko in His name, ibibigay niya sa akin ang hinihiling ko. Bakit? Kasi yung sinasabing nasa isip ng Diyos ang kanyang tipan magpakailanman. Yung magpakailanman na yun yung gantimpala ibibigay sa iyo kung ikaw rin tapat sa kanyang tipan. Si Abraham naging tapat sa kanyang tipan. Ibinigay nga ng Diyos ang kanyang kahilingan. At lahat ng mga propeta naging tapat sa Panginoon, ibinigay nila ng Panginoon ang lahat ng kahilingan. My dear friends, huwag na niyo kakalimutan. Prinsipyo, prinsipyo, prinsipyo. Kung nakakalamang ka, gawin pa rin ang prinsipyo mo. Pero prinsipyo niyan, gumawa ka ng tama. At kapag gumawa ka ng tama, naging tapat ka na sa tipan ng Diyos. At pag gumawa ka naging tapat sa tipan ng Diyos, bibigyan ng Diyos ang gantimpala. Bakit? Nasa isip ng Diyos ang kanyang tipan magpakailanman. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagamay sa atin sa ating pagpupunyagi sa panampalataya patungo sa Ama. Sa bawat kahilingan natin sasagot, Panginoon,
digin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinapagabag na mga suliranin naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na manamayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. At para sa mga kapanalig natin na maging prinsipyo sana sa dating na eleksyon. Para sa mga kapanalig natin, dapat sana hindi tumanggap ng bayad sa mga politiko, 500 pesos, 1,000, 2,000 sa boto. Sana malaman nila na tinanggap nilang bayad ay malulusaw din. Sana para makapanalig, maging tapat sa prinsipyo, lalo tigit sa pagboto. At prinsipyong maging makadiyos at makatao sa darating na halalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, si Cheska Andre Reyes, Yama Olivar, Mami Vivian, Auring de la Rhea, Father Jerome Marquez SVD, Carol Lam, Egdon Yap, kapatid ko, Lea Grace Yap, Zeta, kapatid ko pa rin, Miles Esperancilla, para sa petition sa ating makapanalig, lalo tigit kayo nandito dito, itaas nyo po yung silence now, yung makahilingan ninyo, lalo tigit kayo mapaprinsipyong kapanalig. Taas nyo ninyo ang inyong makakahilingan. Sigilin mo ang Diyos sa ginawa mong tama. Kasama ng family sa Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Oro, Mendoza, Antiquin, Winnie, Early Nonet, Lindsay Hugo, Tony, Heidi, Chit, Esther, Mines, Sonia, Wilma, Tess, Terry, Franz, Mayet, Homer, Marivic, and MJ, Melvin, Agnes, Peaches and Long, Dr. Jesus Shap, Dr. Paul Malabanan, Corinne Perez, Dolly Alano, Ed Lo, Tom De La Peña, Dante Javier, Tams, Christy, Chato, Cheska, Cynthia Gallardo, Romel Pangilinan, Annabel Pangilinan, Toto, Audrey, Enars, Father Troy, OFM Capuchin, Father Elo, Father Julius, Rose Constantino, Not Eileen, at saka si Poch. Para sa kagaling po na Carrots, at saka ni Vic, si Carrots na sana maging safe delivery, Vic Ignacio, Ben Rosing David, Bibs Apog, Melly Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, Ivy Bartolome, Dali Caseco, Roddy Tayaw, George Lim, Carlos Cañaveral, Sister Ramira Uy, OSB, Ninya, Toyang, and Lorraine Uy, Aurin Parto, Tony Malabanan, Tams Reyes, at sa birthday din po ni Tita Glo Cabrera. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming makahilingan, lalo tigit sa mga gumagawa ng tama because sa kanyang prinsipyo, at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay na ito, kasama si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isipan ngunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa
po ito paghahainan, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Amaran lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag na iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong lutubusin ang Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinatanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kahit sa mga nagsiawit na papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pag tinaas ko ang katotogo ni Kristo, malaming banal. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, iyong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman napatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagpunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalaala sa pagkamatay at pagkabunay yung anak. Kaya tinaalan namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalot ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabog sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lumapit mo sa simbahan na ganang subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco na aming Santo Papa, Jones na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling muli mabubuhay, lalo tigit si Luz Laude, Joey Bacus, Emma Santa Ana, Epifanio Ramos, Adoracion, Belen, Leonardo Yap, Apolonio, Lourdes, and Angel Manabanan. Lahat pati ng ating mga yumao, kawaw mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaw mo at pagkitapat kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, kaysa na mapustod lahat ng mga banal na namulit sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuli sa kararangal mo sa pamamagitan ng inak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At ang inyong aawitin ang panalangin tuloy sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Gaganyan mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iluwi sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpahirin. Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng panalaging sumainyo. At sumayin rin. Noong ko nagkaroon ng pagsubok, ako na aksidente 1992, tinanong ko ang Diyos kung bakit. Sinagot naman niya ako. Naintindihan ko kung bakit. Yung blessings ko, tinanong ko rin. Tinanong ko siya, bakit ako pinili niya maging pare? For 30 years, sinasagot ako ng Diyos araw-araw kung bakit. Tinanong ko rin siya, bakit ang mga magulang ko mababait? Sinagot niya rin ako. Tinanong ko rin siya, Lord, bakit ang dami kong kaibigan? Sinasagot niya rin ako. Kakatuwa. Nung tinanong ko naman sa kanya, Lord, bakit ang gwapo ko? Hindi niya pa ako sinasagot. Hindi pa ako sinasagot. Talagang mukha hindi niya ata gusto yung tanong ko. You bless each other kasi blessing yan. And we bless each other because we are blessing from God to each other. Say, God bless you and peace be with you. Do this now in Jesus' name. God bless you and peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Makapatid, ito si Jesus. Nakatalaga siya upang matupad ang tipan ng Diyos Ama sa langit. At siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapad ang mga tao tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa hirap mong inataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siya ang araw mong lagi, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y
Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Na wala pang lumapit sa iyo at humihingi ng tulong na hindi mo tinulungan at pinaunlakan. Dahil sa tiwala ko sa iyo, ako ay lumalapit sa iyo, o Birhen ng Enkarnasyon, o Ina ng aking Panginoong Hesukristo. Ako'y lumalapit sa harap mo, makasalanan man ako. Huwag mo sanang pawalang halaga ang aking dasal at kahilingan sa iyo, o Ina ko, alang-alang sa misteryo ng banal na Enkarnasyon. Pakinggan mong puno ng awa at hihandog mo ang aking kahilingan sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Santisimo Sakramento sa altar, sa langit, sa lupa, at sa buong daigdig. Amen. Manalangin tayo. Ama ng pagmamahal, kami yung pinapagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. O tinataas ko sa iyo, mga kapatid ko na dito, makapanalig ko, Panginoon, lalo tigit yung mga magpapagraduate ng mga anak. Kami talaga nagpupuri sa iyo, Panginoon. Malaking biyaya sa kanila ang magpatapos ng mga anak. Sana, Lord, yung mga batang ito, maging maayos ang pag-iisip, especially pag sila nagdesisyon sa buhay na panghabang buhay. Basta mula na may karamdaman, makapanalig, Panginoon. Ipakita mo na totoo ka nga, lagi mo nasa sa isip ang iyong tipan na nilikha kasama ng makapanalig. Salamat, Panginoon. Ito'y aming nilis, dakilang Panginoon ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalanawakan ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayag ka mapayapa. Salamat. Maraming salamat po kay Father Arlo Yat SVD sa kanyang pamunan sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Mariette, at Sister Franz, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayo makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Susunod na po ang Radyo Kalusugan kasama si Super Lady Dr. Winnie Elfa. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray. Kasama po si JR at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan.